mo babayaran yung utang mo sa akin? Sabi mo babayaran mo kaagad. Eh ano na, mag-iisang taon na, hindi mo ba nababayaran? Sabi mo, pag nagpadala yung asawa mo, babayaran mo ako. Eh mukha pati asawa mo, hindi na umuwi. Mars, pautangan mo naman ako. Sige na, babayaran naman kita eh. Baka next week magpadala na yung asawa ko. Naku Mars, wala akong pera ngayon eh. Pinampuhunan ko sa negosyo. Sige na, kahit 500 lang. Promise, dodoblein ko yun. Naku, asawa ko pa ba? Lakas-lakas kumita nun sa Saudi. Wala talaga Mars eh. Hoy Alma, kailan mo babayaran yung utang mo sa akin? Sabi mo babayaran mo kaagad. Eh ano na, mag-iisang taon na, hindi mo ba nababayaran? Sabi mo, pag nagpadala yung asawa mo, babayaran mo ako. Eh mukha pati asawa mo, hindi na umuwi. Grabe ka naman. Parang di ka babayaran na. Siguraduhin mo lang na babayaran mo ako dahil sinasabi ko sa'yo, magkakabaranggayan tayo. Grabe ka pala Mars, hindi ka pala marunong magbayad ng utang. Buti na lang hindi kita pinautang. Kundi sasakit din ang ulo ko sa singilan sa'yo. Te, ang dami mo daw utak. Ano nangyari sa'yo? Eh paano, Kuya Kiko mo? Hindi man lang nagpapadala, matagal na. Ang hirap pa makontak. Bakit naman? Huli namin pag-uusap eh. Pangit daw yung napunta niyang employer. Tapos hindi pa sila madalas pa gamitin ng cellphone. At ito pa, para delay ang sahod nila. Ganun ba? Diyos ko. Pag ganyan, kailangan mo nang dumiskarte sa sarili mo. Kung gusto mo, ipapasok ka din sa pinagtatrabaho kang salon. Madali lang mo matutunan yun eh. Gusto mo, turuan kita dun. Ma? Oh, Kailan po ba talaga uwi si Papa? naku. Anak, malapit na yun. Huwag kang mag-alala. Baka mamaya, sorpresahin pa nga tayo nun eh. Oo nga pala. Baka parati akong wala dito sa bahay ah. Magtratrabaho na kasi ako sa salon. Nirefer ako ng tita Bia mo. Ma? Paano po kaya kung tumigil na ako sa pag-aaral? Ano? Paano naman kung makahanap ako ng trabaho at makatulong po sa inyo? Wag na, anak. Kaya pa namin ng papa mo. Sige na, kumain ka lang dyan. In fairness ha, ang bilis matuto ng pinsan mo. Ang galing niya. Kaya lang, ang dalas mag-cash advance. Ma'am, pagpasensya mo na yun. Ano naman, may binubuhay na mga anak yun eh. Saka ma, ikaw na bahala sa pinsan ko. Kasi alam mo naman, tuloy na ako pumunta ng Manila. Pangarap ko kasi makapagtrabaho dun eh. Hindi ka na ba mapipigilan? Hindi na may. Sorry ah. Basta, nandito naman si Alma. Magaling naman yan. Kahit sa kagagaling pa naman yan. Tulungan mo na lang ha. Basta ha. Thank you. Basta, ito po ito. Good luck. Madam, kayo po kasi yung agency na nakapagpaalis sa asawa ko papuntang Saudi. Si Francisco Cruz po. Makikibalita lang po sana ako sa kanya kung ano na pong nangyari sa kanya sa Saudi. Nag-worried po kasi ako eh. Mamaya, may ginawa na po sa kanya yung amo niya. Francisco Cruz? Opo. Sige, check ko po yung status niya, ha? Francisco Cruz. 6 months ago pa to nakauwi eh. Tapos di na po nag-renew ng kontrata pabalik. Ano po? Sigurado po ba kayo? Ganda ng smoking, oh. Oo, nag-enjoy ka ba? Next weekend ulit. Gusto tayo. Ay, kakit ko! Napakulang iya!
Umuwi ka na sa bago mong pamilya. Ano ba skandalo? Hindi na kita mahal, alam mo yan. Bago pa lang ako umalis, hindi na kita mahal. Kung ako sa'yo, maghanap ka ng ibang lalaki magmamahal sa'yo. Ma? Ma? Ma, wag mo, ma! Ma! Gusto ko lang mamasa! Ma! 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 Ma, alam ko po na mabigat yung nakakamdaman mo ngayon. Ma, pwede po ba na samahan mo ko? Kahit ngayong araw lang po. May gusto lang po sana akong kausapin eh. Gusto po sana kitang isama. Ma, alam mo, may isang bagay, isang akal na hindi ko makakalimutan na tinuro mo sa akin. Sabi mo noon, kapag malungkot ako, may problema, magdasal lang ako. Kasi, makikinig siya. Di po siya magsasawang makinig sa atin. Dadamayan niya po tayo. Panginoon na po na yan. Kaya niyang ayusin ang lahat. Lahat-lahat. Basta po, manalig lang tayo sa Kanya. Simula po nung narinig ko yun, Ma. Napaka-powerful po. Sa tuwing nagdaasal ako hindi ko po mapigilang humiyak. Hindi ko mapigilang maging masaya. Kumaan yung loob. Kasi, alam ko po, Ma, na may Diyos. Nagagabay po sa atin. Ma, sabihin mo po sa Kanya lahat. Tutulungan ka pa niya. Tutulungan ka po niya. Dadamayan ka po. Ma, hindi ka po iiwan ng Diyos.
bukod po dun, ako rin po, ma. Hindi mo kita iiwan. Kahit po, iwan ka na lahat ng tao na mahal mo sa buhay. Kaya ako, ma, bilang anak mo, hindi po kita iiwan. Mahal na mahal po kita. Kahit hanggang sa kamatayan. Salamat pala. Bakit naman ka ni Mama? Maraming salamat sa pagawaan mo ng paraan para malapit pa uli ako sa kanya. Tama ka, anak. May mahalaga pa. Para hindi ako mawala dito sa mundo. At ikaw yun, anak. Ma, hindi lang po ako magiging dahilan. Nandyan po ang Diyos. Nalaman ko yung nangyari sa'yo at saka sa pamilya mo. Sana okay ka. Okay na ako, Via. Okay na ako. Nandahil sa anak ko. Kay Jeboy. Mabuti naman, insan. Ay, kaya pala ako pumunta dito. Bukod sa kamustahin ka, gusto din kitang bigyan ng trabaho. Alam na alam ko kasi na hindi ka na makakabalik dun sa salon ni Mami Happy. Kaya, sa mga panahon na ito, alam ko na kailangan mo ng trabaho. O, ito ha. Ito yung address ko, saka yung address ng pinagtatrabahuhan ko sa Maynila. Kung gusto mo, at ready ka na magtrabaho ulit, puntahan mo lang ako doon, ha? Salamat. Good news! Hi po. Malapit na tayong kumota. Oo, magta-200,000 na tayo. Yes! San? Handa na ako. Handa na ako sa panibagong buhay. Saka madali lang naman matutunan yun eh. Tuturuan kita. Ano? Talaga ba? Pwede din. Ay, ano lang yun. Sorry. Post lang. Isip ka lang. Hindi ako sasagot. Ganyan ka lang. Hanggang mag-cut, huwag titingin sa camera. Okay, ready? Stay rolling. Kung gusto mo, ipapasok ka din sa pinagtatrabaho kang salon.